أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Tuesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Akh Gerald Soto. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa umma. At ang kanyang tatalakayin ay ang panahon mo sa libingan. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. نعم جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل. So, umpisa na ba tayo, Akh? Wala nang tilawa? Wala na po ako. Alhamdulillah. So, kami po ay dapat hindi naka-schedule ngayong gabi dahil sa ating Sheikh dapat naka-schedule sa gabing ito ay naroon ng problema, ay nagkasakit. May pabilisin, padaliin ng kanyang kagalingan. Ang kanyang paggaling niya, malaki Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. So, tayo ay pumalit sa kanya. Bagkus hindi tayo nararapat dito. So, dahil sa pagsunod at pagtaas sa ating pinuno, sa ating amir, ay magbigay tayo ng karampot na ng kaalaman na kung saan na mayroon tayo. So, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli shay'in ajala wa khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa atubu ilayhi wa astaghfiruh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, kabilang sa mga dapat paniwalaan ay ang pananampalataya sa mga ipinahayag ng Quran at Sunnah at Ijma tungkol sa pangyayari sa libingan. Gaya ng fitna, pagsubok, pagtatanong ng dalawang anghel, at ang mga kaganapan pagkatapos nito tulad ng kasiyahan o parusa sa libingan. Ang paniniwala sa mga ito ay bahagi ng pananampalataya sa ghaib, lingid sa kaalaman, at ang pananampalataya sa akhirah, yawmul akhirah, sa huling araw. Ito ay bahagi ng akida ng isang Muslim, ng isang mananampalataya, ang maniwala sa mga bagay na hindi pa niya nasasaksihan. Ngunit ito ay malinaw na ipinaliwanag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ang libingan, فإن كان قبر العبد روضة من رياض الجنة كان ما بعده أحسن منه. Kung ang libingan ng isang alipin, ay magiging isang hardin mula sa mga hardin ng paraiso, ang darating pagkatapos nito ay mas mabuti pa roon. Wa in kana hufratan min hufrin nirani kana ma ba'dahu ashadda minhu. At kung ito naman ay isang hukay mula sa mga hukay ng impyerno, ang susunod pagkatapos nito ay mas matindi pa roon. Sapagkat ang libingan, فإن القبر أول منازل الآخرة. Sapagkat ang libingan ang unang-unang hantungan sa kabilang buhay na tinutuluyan ng isang tao pagkatapos ng kanyang kamatayan. Dito niya iiwan ang kanyang pamilya. Dito niya iiwan ang kanyang tirahan. Dito niya iiwan ang kanyang mga kayamanan. Dito niya iiwan ang kanyang mga anak, mga asawa. At
ang libingan ay isa sa pinakadakilang paalala at pinakamabigat na parangal. At paanong hindi ito magiging ganoon samantalang ito ay nagpaalala ng kahihinatnan at ng tagapayo ukol sa hantungan ng lahat ng nilikha ay patungo rito at tiyak na daraan sa landas na ito. Isang paalala sa bawat mananampalataya, ang libingan ay hindi ang wakas ng isang buhay ng isang tao, kundi simula ng kabilang buhay. Kaya't maghanda ang bawat isa sa atin habang tayo ay binigyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon. An Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, in ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahli al-jannah famin ahli al-jannah. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam mula kay Umar ibn Khattab, mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, kapag ang isa sa inyo ay namatay, ipapakita sa kanya ang kanyang maging upuan o tirahan tuwing umaga at hapon. Kung siya ay kabilang sa mga tao ng paraiso, ay ipapakita sa kanya ang kanyang upuan sa paraiso. Wa in kana min ahlin nar, famin ahlin nar. At kung siya ay kabilang sa mga tao ng impyerno, ay ipapakita sa kanya ang kanyang upuan sa impyerno. Yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilayhi man rawahu al-Bukhari. Sabihin, itong maging tirahan hanggang sa huling pagkabuhay sa araw ng paghuhukom. Ito ay isa ni Bukhari at Muslim. Matapos ang kamatayan ng isang tao, ipinapakita sa kaluluwa ng namatay ang kanyang maging tirahan sa kabilang buhay. Paraiso man ito, kaya impyerno, tuwing umaga at hapon, bilang paalala kung ano ang kanyang kahinatnan sa araw ng paghuhukom. وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته يبل لحيته. At si Uthman radiyallahu anhu, kapag siya ay tumayo sa tabi ng isang libingan, ay umiiyak siya hanggang mabasa ang kanyang balbas. Waqila lah tadhkur al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha. Kaya't may nagsabi sa kanya, binanggit mo ang paraiso at impyerno, ngunit hindi ka umiyak. Ngunit umiyak ka dahil dito sa libingan. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qabru awwalu manazil al-akhirah fa in yanju minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Sinabi niya, katotohanan, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang libingan ay unang hantungan ng kabilang buhay. Kung sino man ang makakaligtas dito, ang susunod ay magiging mas magaan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. At kung hindi siya makakaligtas mula rito, ang susunod na mga pangyayari ay mas mabigat pa rito. At sinabi rin ni Uthman radiyallahu anhu, waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afda'u minhu, rawahu Ahmad wa hasanahu al-Albani. At sinabi ni rin ni Uthman radiyallahu anhu, at sinabi ni rin ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sumpa man sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala akong nakita na mas nakakatakot na tanawin kundi ang libingan. Ito ang pinakakakilakilabot sa lahat. Ito ay sinalaysay ni Ahmad at pinatotohanan nito ni Albani bilang hasan na mabuting hadith. Umiiyak si Uthman radiyallahu an tuwing nasa libingan siya, dahil alam niya ang bigat at ang panganib ng libingan. Ayon sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ligtas ang isang tao sa libingan, magiging madali ang mga susunod na tagpo, ang mga susunod na pangyayari. Ngunit kung hindi siya makakaligtas mula rito, mula sa libingan, ang mga susunod na pangyayari ay mas matindi pa. Ang libingan ang nakakatakot na tagpo sa lahat ng makakaharap. Sa lahat ng makakaharap nito.
Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna adhab al-qabri wa na'imahu wa ma yakunu fihi ja'a dhikruhu fi kitabillahi ta'ala fi ayatin kathira. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng parusa at kasiyahan sa libingan at mga nagaganap dito ay binanggit sa maraming mga talata aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kabilang dito anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sanu'adhibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin 'azim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, pagpaparusahin namin sila ng 2 ulit, pagkatapos ay ibalik sila sa isang matinding parusa. Ito ay matatagpuan sa Surah At-Taubah na aya na 101. Ang tinutukoy sa 2 uri ng parusa ay ipinaliwanag ito ng ilang mga eskolar bilang parusa sa buhay dito sa mundo at parusa sa libingan, bago pa man ang huling parusa sa araw ng paghuhukom. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, sanu'adhibuhum marratain, 'adhab ad-dunya wa 'adhab al-qabr. Sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullah ukol sa talatang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, sanu'adhibuhum marrataini, ay ang parusa sa mundo at ang parusa sa libingan. Wa qala al-Tabari rahimahullahu, wal aghlabu anna ihdal marrataini 'adhabul qabr. Ang sinabi ni Imam At-Tabarani rahimahullah, ang pinaka malamang sa 2 parusa ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang isa sa mga ito ay ang parusa sa libingan. Kasama rin sa mga patunay na ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adhab, at napalibutan ang angkan ni Fir'aun ng masamang parusa. An-naru yu'raduna 'alayha guduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Ang apoy ng impyerno ang pinapakita sa kanila tuwing umaga at hapon. At sa araw ng paghukom ay sasabihin, ipasok ang angkan ni Fir'aun la'natullah alayhi sa mas matinding parusa. Ito ay pinatotohanan ng mga kilalang scholar tulad na si Hasan al-Basri at ang Imam At-Tabari. Sa kabila ng mga tinutukoy sa Quran at ang parusa sa libingan, ang angkan ni Fir'aun la'natullah alayhi pinapakita na sa kanila ang apoy ng impyerno araw at gabi bago pa man mismo sa ang araw ng paghukom. Ito ay patunay ng pag-iral ng parusa sa loob ng libingan. At ang talatang ito ay malinaw na patunay para sa Ahlus Sunnah wal Jamaah na nagpapatibay sa parusa sa libingan. Sapagkat ang katotohanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakda na ang angkan ni Fir'aun ay ipinapakita sa kanila ang apoy ng impyerno tuwing umaga at hapon. At ito ay bago pa man ang araw ng paghukom, dahil pagkatapos nito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. At sa araw na itinatag ang oras ng pagkabuhay, ay sasabihin, ipasok ang angkan ni Fir'aun sa pinakamabigat na parusa. Sinabi ni Al-Qurtubi rahimahullahu, al-jumhuru ala anna 'adhab al-'ard yakunu fil barzakh wa huwa hujjatun fi tathbiti 'adhab al-qabr. Ang karamihan ng mga eskolar, mga jumhur, ay nagsasabi ang pagpapakita ito ng apoy ay nagaganap sa barzakh, ang kalagayan na pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. At ito ay patunay sa katotohanan ng parusa sa libingan. Ang talatang ito ay isang matibay na ebidensya ng pagkakaroon ng parusa sa libingan. Kaya kapag may isang tao, di ka isang maalam na nagsasabi na walang kaparusahan sa libingan, yan ay taliwas sa itinuro sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tulad ng binanggit ng mga dakilang eskolar, napakaraming mga ebidensya ng mga talata, ng mga ayat na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay na mayroong kaparusahan na nangyayari sa libingan. Ipinapakita agad sa mga makasalanan tulad ng angkan ni Fir'aun ang impyerno.
araw at gabi habang sila ay nasa libingan pa lamang bago pa man ang huling parusa sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, sa libingan pa lamang, pinapakita na sa isang tao na ang kanyang magiging kahinatnan sa paraiso o sa impyerno. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر قال الله تعالى at ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam ay binanggit ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagtatatagin, papalakasin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sumasampalataya sa matatag na salita sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ang matatag na salita, al-qawlu sabit, ay pinaliwanag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay ang pananampalataya sa kalimat tauhid ng la ilaha illallah. Pinatatag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya dito sa buhay, sa mundo at sa libingan. Kapag sila ay tinatanong ng mga anghel sa kanilang libingan, ito ay patunay ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang katapatan sa Islam ay nagbibigay ng katatagan sa libingan at sa araw ng paghuhukom. Nang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang katatagan ng isang mananampalataya sa kanyang libingan, ito ay sinalaysay ng isang hadith mula kay Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Kapag ang isang mananampalataya ay ipinapaupo sa kanyang libingan, siya ay pupuntahan ng mga anghel. Pagkatapos ay magsasyahada siya ng la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Walang ibang Diyos kundi si Allah subhanahu wa ta'ala at si Muhammad ay ang sugo ng Allah. At ito ay tinutukoy sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sumasampalataya sa matatag na salita. At sa isa pang salaysay ay nagdagdag, wazada fi riwayatin ukhra, yuthabbitullahu alladhina amanu nazalat fi adhabil qabri, rawahu al-Bukhari. Ang talatang ito, yuthabbitullahu alladhina amanu, ay isinabatas tungkol sa parusa sa libingan. Ayon sa hadith, ang katatagan ng isang mananampalataya sa libingan ay isang kagandahang loob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin. Kapag tinanong siya sa libingan, siya ay patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang masabi niya ang tamang sagot. Ang kanyang pananampalataya sa tauhid at sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang talatang thabbitullahu alladhina amanu ay patunay na ang pag-iiral ng pagtatanong sa libingan tulad ng ating binanggit at ang biyayang na ibinibigay sa mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na maraming mga malinaw na katibayan ang dumating mula sa Quran at Sunnah patungkol sa pagtatanong sa dalawang anghel at ang kasiyahan para sa mananampalataya at parusa para sa mga hindi nananampalataya sa libingan. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kabilang dito ang hadith na isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim mula kay Al-Qatada mula kay Anas bin Malik radhiyallahu anhuma na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulan. Kapag ang alipin ay nailibing na at tinalikuran na siya ng kanyang mga kasama, ng mga taong naglibing sa kanya, sila ay umalis na at tunay na ngang naririnig ang yabag o yapak ng kanilang mga paa habang sila ay umaalis. Darating sa kanya ang dalawang anghel, dalawang malaika at papaupuin siya at sasabihin nila sa kanya, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ano ang masasabi mo
tungkol sa lalaking ito. Ang tinutukoy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. Kung siya ay isang mananampalatayang Muslim, sasabihin niya, aking pinatotohanan na siya ay isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo. Fayuqalu lah, kaya sasabihin sa kanya, undur ila maq'adika minan nar, qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah, fayarahuma jami'an. Tignan mo ang iyong lugar sa impyerno, pinalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lugar sa Jannah, sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita niya ang parehong lugar, ang impyerno at ang kapalit na sa paraiso. Sinabi ni Qatada, qala Qatadatun, wa dhukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi thumma raja'a ila hadithi Anas qala, at ay parating sa amin na ang kanyang libingin ay palalawakin para sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagsasalaysay ng hadith ni Anas radhiyallahu an, wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lah ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. At kung ang patay naman, ang isang taong namatay, isang mapagkunwari, isang munafik, o di kaya hindi mananampalataya, isang kafir, sasabihin sa kanya, ano ang masasabi mo tungkol sa lalaking ito? Ang tinutukoy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul la adri kuntu aqul ma yaqulun nas. Kaya kanyang sasabihin, hindi ko alam, sinasabi ko lang ang sinasabi ng mga tao. Kaya sasabihin sa kanya, la jaraita wala talaita. Hindi mo nalaman at hindi mo ito sinunod. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan fayusihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayra thaqalain. Pagkatapos ay papaluin siya ng isang martilyong bakal, isang malakas na hampas, kaya siya ay sisigaw ng ubod ng lakas at maririnig ito ng lahat ng nasa paligid niya, maliban sa tao at ng mga jinn. Ibig sabihin, naririnig ng mga hayop ang kanyang sigaw dahil sa pagparusa doon sa kanya. Liban lamang sa mga tao sa kanya at mga jinn na hindi nakakarinig ng kanyang sigaw. Ito ay sinalaysay ni Bukhari at Muslim. Ang hadith na ito ay nagpapaliwanag ng pagsimula ng buhay sa barzakh, buhay sa libingan. Ang mananampalataya ay tinutulungan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na makasagot ng tama at ipinapakita sa kanya ang gantimpala niya na paraiso na inhanda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mapagkunwari, yung mga munafik o di kaya yung mga taong hindi sumasampalataya, yung mga kafir ay hindi makakasagot. Kaya siya ay pinaparusahan. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng libingan. At ito ay bahagi lamang ng paniniwala sa araw ng pagkabuhay at sa mga nakatagong bagay, ghaib. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, tunay na sa libingan ay mayroong mga kalagayang nakakatakot at kahindik-hindik. Mayroong parusa at ginhawa, pisil ng libingan, dilim, pagsubok at tanong, at pagsisiyasat at paglalantad ng tunay ng pananampalataya. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر في دبر كل صلاة. Dahil dito ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay lagi nang dumadalangin, nagdudua ng pag-iwas sa parusa ng libingan sa pagkatapos ng bawat sala. Kanyang sinabi, wa kana yaqul idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'. Yaqul, kapag kayo ay nagtatapos ng tashahhudul akhir, humingi kayo ng kanlungan kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apat na bagay. Sabihin ninyo, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Una, min adhabi qabri. Pangalawa, wal mamat. Pangatlo, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Rawahu Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa kahulugan ng ating binanggit na dua, O Allah, ako ay
humingi, nagpapakanlong sa iyo mula sa parusa ng impyerno, at mula sa parusa ng libingan, at mula sa tukso ng buhay at kamatayan, at mula sa kasamaan ng tukso ng huwad na Misayas o di kaya ang Dajjal. Ito ay sinalaysay ni Muslim mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ang libingan ay hindi lugar ng pagpapahinga lamang. Tandaan po natin, marami sa mga tao, lalo na mga mananampalataya, kapag sila daw ay namatay na, ay matatapos na ang kanilang buhay. Samantala, ang katotohanan, kapag ang isang tao ay namatay, doon pa lang mag-uumpisa ang tunay na pamumuhay ng isang tao. Ang buhay sa libingan ay hindi pagpapahinga, bagkus meron itong pag-iisil at sinusubok ng mga tao. Tingnan ng kanyang mga katapatan at pananampalataya at pinaparusahan yung mga dapat parusahan at ginagantimpalaan yung mga taong gantimpalaan ayon sa kanilang mga nagawa nung sila ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kaya tinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin na ipagdasal natin ang bawat sala, ipagdua natin sa bawat sala ang pagprotekta mula sa mga kapahamakan na ito, lalo na sa parusa sa impyerno, parusa sa libingan, mga pagsubok sa buhay at kamatayan, at ang pinakamatinding tukso ng Dajjal. Ang pagtanggap ng mga panalangin na ito ay tanda ng tunay ng pananampalataya at paghahanda sa kabilang buhay. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru ashabahu bit-ta'awudhi min fitnatil qabr. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay inuutos sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga sahaba na humingi ng kanlungan mula sa fitna o di kaya pagsubok o parusa ng libingan. Katulad ng sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha falawla an la tadafanu la da'awtu Allahu an yusmi'akum min adhabil qabri alladhi asma'u minhu. Tunay na ang umma na ito ay susubukin sa kanilang mga libingan. Kung hindi lamang dahil sa takot na hindi na kayo maglibing sa isa't isa, ay hihilingin ko sana kay Allah subhanahu wa ta'ala na iparinig sa inyo ang ilan sa naririnig ko mula sa parusa sa libingan. Subhanallah. Thumma aqbala alayna biwajhihi. Pagkatapos ay humarap siya sa amin at sinabi, faqal ta'awwadhu billahi min adhabin nar. Qalu na'udhu billahi min adhabin nar. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, humingi kayo ng kanlungan kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa parusa ng impyerno. Kaya sila ay nagsabi, mga sahaba ay nagsabi, kami ay nagpapakanlong kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa parusa ng impyerno. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billahi min adhabil qabri. Qalu na'udhu billahi min adhabil qabri. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, humingi kayo ng kanlungan kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa parusa ng libingan. Kaya sinabi ng mga sahaba, kami ay nagpapakanlong kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa parusa ng libingan. Qala ta'awwadhu billahi min fitani ma dhahara minha wa ma batan. Qalu na'udhu billahi min fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, humingi kayo ng kanlungan kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga fitna, yaong mga lantad at yaong mga nakatago. Kaya sinabi ng mga sahaba radhiyallahu anhum, kami ay nagpapakanlong kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga fitna, yaong lantad at yaong nakatago. Qala ta'awwadhu billahi min fitnatid dajjal. Qalu na'udhu billahi min fitnatid dajjal. Rawahu Muslim min hadithi Zaid ibn Thabit. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, karugtong ng hadith, humingi kayo ng kanlungan kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tukso ng dajjal. Kaya sinabi ng mga sahaba, kami ay nagpapakanlong kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tukso ng dajjal. Ito ay sinalaysay ni Muslim mula sa hadith ni Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ang libingan ay isang lugar ng pagsubok para sa bawat kaluluwa, Muslim man ito o hindi Muslim, mananampalataya man ito o hindi, sila ay susubukin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagsumikap turuan ng mga sahaba na huwag baliwalain ang panganib ng libingan at maging mapagpakumbaba sa paghingi ng kanlungan kay Allah subhanahu wa ta'ala mula rito.
Kahit hindi natin narinig ang parusas ng libingan, tunay na ito ay nangyayari. Ang pagpapakanlong kay Allah subhanahu wa ta'ala isang sunna na dapat nating panatilin sa ating mga dasal, sa ating mga sala. Lalo na ang parusa ng impyerno, parusa ng libingan, mga lantad at nakatagong mga tukso ng mga fitna at ang tukso ng Dajjal. Kaya ang bawat isa ay dapat magsanay na isama sa panalangin. Ito ay ating sala, sa ating mga sala na araw-araw gaya ng itinuro sa ating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo, magyapos, magpisil ng libingan at kadiliman nito. Ang pagyapos ng libingan ay hindi pare-pareho para sa lahat ng mga yumao, para sa mga taong namatay. Iba ang maranasan ng mga mapagkunwari ng mga munafik at mga hindi mananampalataya kumpara sa mga taong mananampalataya, mga mu'min. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang libingan ay may isang pisil o sikip na pagdidiin. Kung mayroon man taong nakaligtas mula rito, si Sa'd bin Mu'adh sana ang naligtas mula rito. Ito ay sinalaysay ni Ahmad mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha. At pinatotohanan ito ni Albani bilang isang sahih. Lahat ng tao ay mararanasan ng pagyapos ng libingan. Kahit gaano siya kabanal. Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu anhu, isa sa mga dakilang sahabi. Isa sa mga dakilang sahaba ay hindi rin nakaligtas. Gayong ang kanyang libingan. Ang kanyang libingan ay umalog ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala sa langit ayon sa ibang hadith. Ngunit ang pagyapos ng libingan sa isang mu'min, sa isang mananampalataya ay magaan at saglit lamang, habang sa mga kafir o munafik, ito ay masakit, masikip at madilim. Isa ito sa mga unang pagsubok sa barzakh, buhay pagkatapos ng kamatayan bago pa ang araw ng Qiyamah. Kaya narapat tayong matakot at magsikap sa paggawa ng kabutihan habang tayo ay binigyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakaunting buhay dito sa mundo upang mapagaan ang ating buhay sa libingan at makaligtas tayo sa mga parusang sa loob ng libingan. At tungkol naman sa kadiliman ng libingan, ito ay pinatunayan din sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na nagsabi na noong panahon ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, may isang itim na babae o isang binata na naglilinis ng masjid. Nawawala siya, kaya nagtanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanya. Sinabi nila siya ay pumanaw na. Sinabi ng mga sahaba siya ay pumanaw. Nagtanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi nyo ito ipinaalam sa akin? Ibig sabihin, bakit hindi nyo ito sinabi sa akin na pumanaw na pala yung taong yun, kaya ding babaeng yun. Para bang inakala nilang hindi mahalaga ang kanyang pagkamatay. Mga sinabi mga sahaba, parang siya ay tagalinis lamang ng masjid. Kumbaga, tayo na lang gumagawa kahit hindi na ito malalaman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipakita ninyo sa akin ang kanyang libingan. At nang madalas siya roon, nagdasal siya, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, para sa kanya. Pagkatapos sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim, rawahu Muslim. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang mga libingan ay puno ng kadiliman sa mga nananahanan dito. Ngunit pinagniningning ito ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila sa pamamagitan ng aking panalangin para sa kanila. Ito ay sinalaysay ni Muslim. Ang mga libingan ay madilim sa likas na kalagayan nito. Ito ay bahagi ng pagdurusa o pagsubok sa barzakh, sa libingan. Ang panalangin ng mga mabubuti, lalo na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nagbibigay ng liwanag at ginhawa sa mga taong yumao. Ang taong hindi kilala o maliit sa paningin ng mga tao ay mahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng isang babaeng ito ay tahimik na naglilingkod sa masjid. Isang paalala sa kahalagahan ng pagtulong sa sambayanan at paglilinis ng masjid. Isang gawaing tila simple lamang ito, pero ito isang dakilang gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang bawat isa sa atin, tayo ay palaging
manalangin para sa mga iyaong mga mahal natin sa buhay na yung yumao, mga mahal natin sa buhay na namatay na, upang bigyan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng liwanag sa kanilang mga libingan. Allahumma ja'al kuburihim rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufratin niran. O Allah, gawing hardin ng paraiso ang kanilang mga libingan at huwag mo itong gawing hukay ng apoy ng impyerno. Kaya maniwala kayo mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kung ano ang nangyayari sa libingan, sapagkat ito ay unang hantungan sa mga tahanan ng kabilang buhay. Sinabi ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang pagpapatunay sa gantimpala at kaparusahan sa barzakh ang panahon sa pagitan ng kamatayan at araw ng pagkabuhay. Ay pananampalataya ng lahat ng salaf, ng mga naunang mga matutuwid at ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang tanging mga ilang tao mula sa mga Ahlul Bid'ah ang nagpapasinungaling dito. Ibig sabihin, kapag isang tao ay hindi naniniwala, siya ay pinapasinungalingan niya na walang kaparusahan, walang pagtatanong, walang mangyayaring paggigipit sa loob ng libingan, pagpipisil, ay asahan mo ang taong na yan, pinasinungalingan niya ang mga maraming mga aya, maraming mga talata mula sa mga binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang Quran. At ganoon din sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang panahon ng barzakh ay may gantimpala para sa mga matuwid at parusa naman ito para sa mga taong sumuway, sa mga taong masasama na hindi sumunod sa mga ipinag-uutos sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pananampalataya sa libingan ay bahagi ito ng paniniwala ng mga tunay na tagasunod ng sunnah at ng mga salaf, ng mga naunang mga matutuwid mula sa mga sahaba. At ang pagtanggi sa gantimpala at parusa sa libingan ay paglihis sa tunay na paniniwala at kabilang sa mga gawaing bid'ah. At kabilang ito sa mga gawaing bid'ah, mga imbensyon sa mga gawain sa relihiyon. Ang libingan ay unang hakbang sa paglalakbay patungong kabilang buhay. Kaya dapat paghandaan ito ng may pananampalataya at mabubuting gawa. At maraming mga gawain pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghanda para sa libingan, magsisi ka, maghumingi ka ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at paramihin mo ang iyong pagsasala, ang iyong pagdarasal at gumawa ng kabutihan habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa mundo. At alalahanin natin na huwag nating sabihin sa ating mga sarili, saka na pag ako ay umabot na sa ganitong edad, o di kaya pagkatapos kong mag-aral, pag-graduate ko ng high school, pag-graduate ko ng kolehiyo, saka ako mag-hijab, saka ako magsasala. Paano kaya kapag hindi ka na umabot sa mga araw na yaon at binawian ka na ng buhay? Bakit nababatid mo ba kung kailan kang babawian ng buhay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pagkatapos sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma tadri nafsum madha taksibu gada, na walang nakakaalam nino man kung anong mangyayari bukas. Kaya kapag isang tao nagsasabi, alam niya kung kailan siya mamatay, asahan mo ang isang taong yan isang sinungaling. Walang nakakaalam. Although meron sa atin mga matatanda dati, sila ay naghula-hula lamang dahil sa mga palatandaan. Subalit, ang pinakatotoo ay wala nakakaalam. Kahit pa mismo yung mga propeta na hindi nila alam, liban na lamang sa mga bagay na kung saan alam sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, humingi tayo ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at paramihin natin ang ating pag-istighfar at paramihin natin ang ating mga gawaing kabutihan at alalahanin natin wala pang natitira dito sa mundo na hindi namatay. Wala ka pang nababalitaan na panahon pa ng unang panahon, buhay pa rin hanggang ngayon. Ngunit lahat sila ay bumalik na sa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay nagtutuos kung sila ay gumawa ng kabutihan dito sa mundo, sumunod sa mga ipinag-uutos sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at lumayo sa mga bagay na kung saan ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay gagawin ng kanilang libingan mula sa mga hardin ng paraiso. Diba? Kapag sila ay sumuway, hindi nila sinunod si Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi sila gumawa ng mga mabubuting gawain, ang kanilang libingan ay gagawin ng hukay mula sa hukay ng impyerno. Na'udzubillah.
So hanggang dito na lang, naway meron tayong mapulot na kaunting aral. Kung meron man akong nasabi na mali, ito ay galing sa aking kahinaan at galing kay Shaitan. At kung meron man akong nasabi sa inyo na ito ay ng kagaanan at kaalaman sa inyo, ito ay galing sa tawfiq sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway patawarin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagtipon-tipunin muli tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom sa kanyang paraiso. Allahumma amin. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Akh Gerald Soto. Ya Sheikh, kung inyo pong mamarapatin, kayo po ba ay tumatanggap ng katanungan mula sa ating tagapakinig? Wala tayong sakatayuan sa pagsagot sa mga katanungan. Nandiyan ang ating Sheikh, si Sheikh Abu Bakar. Siguro siya na lamang mga sumagot sa mga katanungan kung mayroong mga katanungan sa ating mga sister. Kaya sa mga brothers. Aywa ya Akh Gerald. Wa jazakallahu khairan sa ating butihing na co-founder na pinakapogi sa amin. Naway dagdagan pa ng Allah ang iyong ilm. At maraming salamat po sa mga nakibahagi ngayon gabi. Naway pagpalain kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa walang sawang pagtangkilik sa ating online muhadara tuwing gabi. Naam. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ngayong gabi, Akh Gerald, ay nais po namin sa inyo na hilingin na magbigay po ng panghuling salita or payo at pangunahan kami sa Kafaratul Majlis. So yun na nga, yung payo natin sa aking sarili at sa inyo. Tulad ng ating sinabi kanina, ay paramihin natin ang ating gawaing pagsamba at huwag tayo magsawa sa pakikinig ng mga itong klaseng mga pag-aaral. Dahil minsan tayo ay humihina, ang pananampalatayang iman natin ay humihina. Kapag hindi tayo nakarinig ng mga ganitong klaseng paalala, ay humihina ang ating pananampalataya at tayo ay malilihis sa landas. So kapag tayo nakarinig ng paalala, tayo ay nagising, muli tayong nagising at muli tayong naalala natin na tayo ay hindi pala mananatili ng habang buhay dito sa mundo. Dahil tayo bilang isang tao ay likas sa atin na ay makalimutin. Kaya yung sa salitang insan, isang tao, yung salitang tao sa Arabic insan ay kinuha ito sa salitang nisyan. Ibig sabihin ay makakalimutin. Kaya minsan nakakalimutan natin, lalo na kapag tayo ay masyado ng busy sa mga bagay dito sa mundo, nakakalimutan na natin yung na tayo ay hindi tayo mananatili dito sa mundo. Kaya dahil sa mga itong klaseng pag-aaral, sa mga itong klaseng pakikinig, na tayo ay nakakarinig ng mga paalala at lumalakas ang ating pananampalataya muli. So, huwag tayong magsawa sa pagkuha ng kaalaman, sa pakikinig ng mga itong klaseng kaalaman. Hindi lamang dito sa Pioneer, kung hindi sa ating mga butihing mga ustad, sa ating butihing mga sheikh, at palagyan tayong magkinig at kumuha ng kaalaman. Kaya bawat araw na dapat ay isang mananampalataya ay nararagdagan ng kanyang kaalaman. Kahit isang talata, isang hadith, na dapat ay madadagdagan. Dahil ang pagsasaliksik ng kaalaman ay hindi lamang sa mga taong ating mga ustad, sa mga talibul ilm, sa mga sheikh, bagkus ito ay obligado sa lahat ng Muslim, babae man ito o lalaki. Kaya sa panahon natin ngayon ay pinadali na sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsaliksik ng kaalaman. Isipin ninyo, tayo ay nasa Pilipinas, yung ibang tagapakinig ay nasa kabilang dako ng bansa pa, sa ibang bansa. Ngunit naririnig nila ng live, kumbaga on the spot, sila ay naririnig nila.
O di kaya yung iba, hindi na nila kailangan lumabas ng bahay, di kaya magbiyahe para makinig ng isang hadith, para makinig ng mga muhadara. Kahit nakaupo lamang siya sa loob ng kanyang pamamahay, ay pwede na siya makinig ng mga paalala ng mga muhadara, ng mga pag-aaral. Ngunit nasa sa atin na lamang yun kung gugustuhin natin gumawa ng kabutihan, kaya makinig ng kaalaman. So, ang payo ko sa aking sarili at sa ating lahat ay huwag tayong magsawa sa mga itong klaseng mga pag-aaral. At ipagnalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay gawing matamis para sa atin ang pakikinig sa mga paalala, sa mga payo, sa mga pag-aaral ng ganito. So, yun lamang. So, naway gantimpalaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at tanggapin ang ating mga mabubuting gawa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila huna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.